Magandang umaga po sa inyo, Sir Van. Ako nga po pala si Helia, isa sa mga silent listener nyo. Magbabahagi lang po ako ng mga karanasan ko sa kababalaghan. Ito pa lang ang unang beses kong magbabahagi dito sa channel nyo. Kaya sana po ay pagpasensyahan nyo na ang uri ng pagkukwento ko. Nga pala, nangyari po ito nung nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo. First year pa lang po ako noon. Ilang taon na rin ang nakakalipas dahil graduate na ako ngayon. Naghihintay na lang ng board exam. So yun nga po. Nung unang taon ko pa lang, ay tumutuloy lang ako sa isang dormitoryo. Dahil talagang may kalayuan din ang bahay namin sa university. Yung dormitoryong nakuha ko ay sakto lang para sa akin. 4 kaming magkakasama sa buong unit at meron yung 2 kwarto. Bale, 2 sa isang kwarto at 2 rin dun sa isa. May kalakihan po para sa akin ang bawat kwarto at talagang malawak siya kumpara sa ibang mga dormitoryo. Kaya masasabi kong maaliwalas po dun sa amin. Yung nakasama ko po sa kwarto ay tawagin na lang nating Eve. Si Eve po ay first year din lang kagaya ko noong mga panahong yon. Same university pero magkaiba kami ng kursong tinatahak. Talaga pong likas na siyang mabait at magaling makisama. Kaya naman nung bagong lipat pa lang ako sa kwarto ay hindi na siya nag-alangang kausapin ako ng kausapin. Hanggang sa tuluyan na nga kaming naging malapit sa isa't isa. Nung din po palang lumipat ako, ay marami-rami din ng mga dala kong gamit. Sina mama at lola kasi ay hindi pumayag na iwanan ko yung mga mahalagang bagay na dapat daw ay dala-dala ko sa dormitoryo. May ipinadala pa nga po nun sa akin na isang malaking antik na salamin. Body mirror po yun, na may katagalan na rin sa bahay ng lola ko. Ipinadala niya yun sa akin dahil hindi naman na rin daw nagagamit at nakatabi lang sa isang kwarto. Hindi po talaga yun kina lola. Inuwi lang din daw yun ng lolo ko dahil may nagbigay daw sa kanya. Masyado pa namang maganda yun, kaya naman ay hindi na niya tinanggihan at inuwi na sa bahay. Balik tayo sa kwento ko. Inilagay ko po yung antik na salamin sa may tapat ng kama ko. Kaya naman ay kapag bumabangon ako, ay kitang-kita ko agad ang reflection ko sa salamin. Isa pa ay nagagandahan kasi ako dun sa space at lighting. Kaya naman ay doon ko siya ipinuwesto. Nagumpisa nga po ang pasukan. Makalipas ang ilang araw buhat nang makalipat ako. Unti-unti ko nang nakakasanayang gumalaw dun sa dormitoryo. Pero ewan ko ba, ang hindi ko rin lubos na maintindihan ay tuwing sumasapit po kasi ang madaling araw ay nagigising ako sa isang specific na oras at hindi na nakakatulog pang muli. Kung makakatulog naman ay mahihirapan muna ako. Ito po ay tuwing 3:00 ng madaling araw. Noong una ay hinayaan at binaliwala ko na lang yon. Dahil baka ako hindi lang ako sanay na wala sa sarili naming bahay. Kaso nung magtagal na, ay mas lalo nang lumakas yung pakiramdam ko na may iba pang nangyayari. Nag-umpisa ito mga 1 linggo pagkatapos kong lumipat sa dormitoryong yun. Kagaya ng dati ay naaalimpungatan po ako ng saktong 3:00 ng madaling araw. Hindi ko po maintindihan, pero bigla na lang talagang nagmulat ang mga mata ko noon na animoy automatic nang magigising sa oras na yun. Pagmulat ko ng mga mata ko, ay nagulat na rin lang ako sa sarili ko. Noon pong bigla akong bumangon at umupo sa gilid ng kama ko. Parang nawawala po ako nun sa sarili noong mapansin ang oras sa cellphone ko. Pagkatapos kong tingnan ng oras, ay dumapo ang mga mata ko sa salaming nakaharap sa akin. Nga pala, nakapatay puno ng ilaw sa kwarto pero hindi mo naman masasabing sobrang dilim. At walang makikita dahil naaaninag pa rin naman po namin ang loob dahil sa may katangkarang night lamp na nakalagay sa may gitna ng kwarto na binubuksan namin ni Eve tuwing gabi. So yun nga po. Napatingin ako nun sa sarili ko sa salamin at gano'n na lang po ang gulat ko
nung may mapansing kakaiba sa sariling refleksyon. Nakangiti po kasi ako ng malaki sa salamin. Kita ang mga ngipin at may kung ano sa sarili kong mga mata na animoy sobrang tapang kong tumingin. Kinilabutan po ako nun, Sorban, dahil sigurado akong hindi ganun ang reaksyon ko ng mga oras na yon. Hindi po ako nakangiti at hindi rin lalong ganun ang mga mata ko. Inisip kong namamalikmata lang ako noon o pinaglalaroan ng paningin. Kaya naman po ay kinusot ko ang mga mata ko at muling tumingin sa salamin. Noon pong muli akong tumingin doon ay bumalik na sa normal ang refleksyon ko. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Muli na lang akong bumalik dun sa pagkakahiga at inisip yung nangyari. Pilit ko na lang na inalis sa isipan yung nakita at kinumbinsi ang sarili na wala yung katotohanan. Mabuti na lang po at nakabalik din ako sa pagtulog ng madaling araw na yon. Siguro ay dahil pagod din ako nung nakaraang araw. Yung sumunod naman pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 2 araw lang ata buhat nung maganap yung nauna kong kwento. Ito po ay mga bandang 7:00 na ng gabi. Ako lang ang tao sa buong unit namin dahil umuwi yung 2 nasa kabilang kwarto at si Eve naman ay nasa university pa. Noon pong 3:00 ng madaling araw ng araw ding yun ay ganun pa rin po ang nangyari sa akin. Kagaya ng nakagawian ay nagising na naman po ako ng 3:00 ng madaling araw. Bumangon at tumingin sa salamin na akala mo ay nakaprogram na ako para gawin yon. Hindi na po ako muling nakabalik nun sa pagtulog. Kaya naman 3:00 pa lang ay gumagawa na ako ng mga pending tasks sa study table ko. Mabalik tayo nung mga 7:00 na. Nasa study table pa rin po ako nito. At may ginagawa sa laptop habang hinihintay din si Eve. Napag-usapan kasi naming sabay kaming kakain ng hapunan. Nga pala, yung study table ko po ay malapit din lang sa kinatatayuan ng antik na salamin. Habang may kinakalikot ako nun sa laptop ko, ay saglit po akong napatigil. Nung may napakinggan akong sumitsit. Mahina lang po yun pero sapat na para marinig ko. Parang nasa loob lang yun ng kwarto. Kaya agad akong tumingin sa may pintuan dahil inakala kong nandoon na si Eve at hindi ko lang namalayan. Pero wala pong tao doon. Walang tao sa buong kwarto. Bagaman kung ano-ano nang tumatakbo sa isip, ay pinilit ko na lang nung maging abala sa ginagawa ko. Nang maya-maya, ay may 2 sunod-sunod na sitsit ang narinig ko. Noong mga oras na yun ay tukoy ko na po kung saan yun nanggagaling. Hindi ako maaaring magkamali. Doon ko yun napakinggan sa antik na salamin na malapit din lang sa akin. Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag. Pero nakatitiyak akong doon yun nagmula. Noon pong tinignan ko ng mabuti yung salamin, ay wala akong narinig na ingay doon. At nanatili lang sa normal niyang itsura na mas lalong ikinakilabot ko. Sorban, napadasal na lang po ako noon nang wala sa oras at humihiling sa bawat minutong lumilipas na sana ay dumating na ang kasamahan ko. Noong dumating nga po si Eve, ay hindi ko na muling napakinggan pa yung sumisit-sit sa salamin. Pero hindi ko na rin nabanggit pa sa kasama ko yung nangyari dahil pagod din siya nung makauwi. Inakala ko ngang hindi na malalaman ni Eve yung tungkol sa salamin. Pero isang araw, ay siya na po mismo ang nakaranas noon. Mga around 2 PM po nito. Nasa university ako. Habang siya naman ay walang pasok. Nag-aaral siya noon sa isang subject nung mapagdesisyonan niyang hiramin yung libro kong nasa may study table. Nagpaalam naman po siya sa akin nung nakaraang gabi at sinabi ko naman sa kanyang kuhanin na lang doon. So tumayo daw po siya at dumiretso sa may study table ko. Tapos hinanap niya yung libro. Habang hinahanap niya yun, ay bahagya siyang napatigil nung may mapakinggang sumisitsit. Agad siyang luminga-linga sa paligid pero wala siyang nakita. Tumingin pa raw siya sa may bintana pero talagang walang tao sa labas.
Sa huli ay wala na siyang ibang nagawa kundi ang bumalik sa paghahanap ng libro. Kaso nung mahanap niya yon at babalik na sana sa pwesto niya, ay napasigaw siya nung bigla na lang daw tumumba yung salamin ko kahit walang gumagalaw doon. Agad po niyang binitawan yung libro ko noon at lumapit sa salamin para muling itayo yun. Malakas po yung pagkakabagsak noon, kaya naman habang itinatayo niya ay nakita na niyang merong mga basag sa iba't ibang bahagi. Plano na agad niya akong i-message noon. Pero ganun na lang daw ang gulat niya nung muling maitayo yung salamin. Bigla raw po kasi yung bumalik sa dati. Walang kabasag-basag. Wala kahit galos o senyalis na bumagsak yun. Kinilabutan na raw po nun si Eve at hindi maalis ang paningin dun sa salamin. Kahit nga po nung makauwi na ako kinagabihan ay kinikilabutan pa rin siya habang nagkukwento. Habang ako naman ay hindi rin makapaniwala dun sa naging karanasan niya. Ito naman pong huling karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nagmula rin kay Eve na para sa akin ay siyang pinaka nakakatakot sa lahat. Na siyang naging dahilan din para tuluyan na naming itapon yung salamin. Alas 3 daw puno na madaling araw noong maalimpungatan si Eve. Ang oras ay siguro nasa pagitan ng 3:10 at 3:15. Madalang siyang magising ng ganun kaaga. Pero nung mga oras na yon ay kailangan daw niyang pumuntang banyo. Kaya agad na siyang tumayo at didiretso na sana sa may pintuan. Nung mapatingin siya sa may pwesto ko. Tila natuod daw siya nun sa kinatatayuan. Nung makita ang itsura at ginagawa ko. Nakaupo daw po kasi ako sa semento. Nakaharap sa malaking antik na salamin at titig na titig daw ako sa refleksyon ko doon. Malaki pa raw ang ngiti ko habang tila hinahawakan at hinahaplos sa mukha ko doon sa loob ng salamin. Nakakatakot po dahil anong oras na rin yon at idagdag mo pang madilim na rin. Habang pinagmamasdan daw ako noon ni Eve, ay laking gulat niya nung yung marahang kong mga haplos sa salamin ay tila naging desperado. At nagsimula raw akong katukin at tila may hinuhukay at kinakamot doon. Napakinggan din niyang umuungol ako na tila galit at yung mga mata ko raw noon ay ibang iba. Parang may kung anong sumapi daw sa akin, Sir Van. Hindi na raw maintindihan ni Eve noon ang gagawin. Nung marahan ko na lang daw ipinaling ang ulo ko at tumingin sa direksyon niya at unti-unting nawawala ang ngiti sa labi. Takot na takot daw nun si Eve, kaya nagmamadali siyang tumakbo sa may switch ng ilaw at binuksan yon. Dahilan para magliwanag ang buong kwarto. Nung pong magliwanag na, ay bigla na lang daw akong bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Kahit natatakot ay inasikaso pa rin ako nun ni Eve hanggang sa magising ako, Sir Van. Nung magising nga ako, ay wala akong matandaan dun sa nangyari. Hindi ko nga maalala na nagising ako ng madaling araw. Takot na takot po nun si Eve at sinabi niya sa akin na sa palagay daw niya ay may sa demonyo ang salamin na yon. Naikwento ko nga rin po sa kanya yung mga naging karanasan ko doon sa salamin at doon na nga kami nagdesisyon na tuluyan na yung itapon. Kaya naman po 4:30 pa lang noon na madaling araw ay naglalakad na kami noon sa may tambakan ng mga basura. Hindi naman kalayuan sa may dormitoryo namin. Isinilid po namin sa malaking sako yung salamin at itinapon doon. Nung pong sumapit ang umaga at pumasok kami ni Eve, ay wala na po doon yung sako. Hindi namin alam kung nakuha na ng mga basurero o may ibang kumuha doon. Buhat din po ng itapon namin yun ay wala na po kaming naging balita pa ron. Hindi na rin naman kami interesadong makinig pa ng kung ano mang balita sa nakakatakot na salaming yun. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Van. Itago niyo na lang ako sa pangalang Payen at magbabahagi lang ako ng mga kakatuwang karanasan ko sa inyo na sana ay mapansin at maibahagi nyo rin sa inyong mga tagapakinig. Babala lang po,
Ito ay maaaring maging sensitibo sa ilang mga tagapakinig. Kaya naman ay nasa inyo na rin kung gusto nyong pakinggan. Umiikot po kasi ang kwento ko sa relihiyon ng pamilya namin. Ako po ay lumaki sa isang pamilyang malaki ang paniniwala sa simbahan. Roman Catholic po ang relihiyon namin. Palagi kaming nagsisimba sa tuwing araw ng linggo o di kaya naman ay kapag meron kaming mga ekstrang araw. 5 po kami sa bahay. Si Mama, Papa, si Tonet na bunso kong kapatid na lalaki, si Lola at ako. Pagdating po kay Lola ay kagaya siya nung mga matatandang mahilig magrosaryo sa mga importanteng oras sa araw. Madalas po na nagro-rosaryo si Lola sa Hour of Great Mercy o tuwing 3:00 ng hapon, kung saan sinasabi nilang ang oras kung kailan namatay si Jesus sa krus. Kapag po nasa bahay kami ng kapatid ko at walang pasok, ay sinasabayan din namin si Lola. Lumaki na po kami sa ganong paniniwala at mga gawain. Kaya nakasanayan at naging parte na rin namin. Yun nga po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Yung ilang mga kaganapan sa loob ng bahay namin kapag sumasapit ang 3:00 ng hapon at kinakailangan naming mag-alay ng panalangin. May ilan kasing mga kaganapan sa bahay na napapansin na namin nung bata pa lang, pero natutunan na naming isang tabi dahil nga hindi kami basta-basta naniniwala sa mga ganon. Alam niyo na po siguro ang tinutukoy ko. Yung mga bagay na taliwas sa paniniwala ng mga nananampalataya. Itong pinakaunang karanasan na ibabahagi ko ay kwento mismo ni Lola. Yung pinakaunang kwentong hindi na niya napigilang ibahagi sa akin. Ganito po kasi yon, Sir Van. Isang araw ay si Lola lang ang natira sa bahay. May pinuntahan nun sina Mama at Papa, habang kami naman ni Bunso ay merong mga pasok. Nag-aabang si Lola nun ng 3:00 ng hapon. At nang nalalapit na ang oras na yon, ay pumuesto na siya dun sa may altar at kinapitan yung rosaryo niya para magdasal. Noon pong dumating ng 3:00, ay nag-umpisa na si Lola. Inakala niyang tuloy-tuloy lang yung pagdadasal niya hanggang sa matapos. Pero doon po siya nagkamali. Nasa kalagitnaan po siya noon ng pagdadasal nung marinig niyang parang may malaking boses na nanggagaling sa pinakamalapit sa kwarto sa may altar. Sa kwarto po yun ni Bunso. Nung una ay inakala niyang nanggagaling lang yung boses sa labas. Pero nung marinig niyang maigi, ay sinabi niyang hindi siya maaaring magkamali na doon yung nanggagaling sa kwarto. Pinilit po ni Lola na ituon ng atensyon sa pagdadasal. Pero maya-maya ay kinilabutan siya nung muling marinig yung malaking boses na ginagaya ang bawat dasal na lumalabas sa bibig ni Lola. Kahit ano pong sabihin ni Lola noon ay inuulit niya at ang nakakatakot pa raw ay paminsan-minsan yung tumatawa. Noon lang po naranasan ni Lola yon. Kaya naman ay naisip niyang sinusubok siya. Kaya ang ginawa niya ay mas taimtim pang nagdasal at inilagay ang buong atensyon sa rosaryo. Pilit niyang hindi pinapansin yung boses na noon ay unti-unti na raw lumalapit sa direksyon niya. Hindi na raw alam ni Lola kung kailan huminto yung boses. Dahil naituon na niya ang buong atensyon sa pagdarasal. Siguro ay kaya tinantanan na siya ng nilalang na yun. Noon pong maibahagi yun sa akin ni Lola, ay agad akong naniwala. Dahil simula pagkabata, ay siya yung unang-una na nagsasabi na hindi kami dapat matakot ng mga kapatid ko. Madalang din kasi siyang magkwento tungkol sa mga ganong bagay. Kaya alam kong nagsasabi siya ng totoo. Inakala kong kay Lola lang mangyayari yan, Sir Van. Pero makalipas lang ang 1 linggo, simula nang maikwento yun sa akin ni Lola, ay kung sinaswerte ka nga naman. Ako naman po ang nagkaroon ng kaparehas na karanasan. Nangyari ito araw ng Sabado. Kami lang ang natira ni Bunso sa bahay dahil umalis ulit sina Mama at Papa. Tapos si Lola naman ay nasa simbahan at tumutulong sa pag-aasikaso
dahil may paparating sila nung event. Malapit na nung mag-3 ng hapon, nalalapit na ulit ang Hour of Great Mercy. Aayain ko po sana nun si Bunso na magdasal. Kaso bago ko pa man siya masabihan, ay nakalabas na siya at nagpaalam na makikipaglaro lang daw sa labas ng bahay. So hindi ko na po siya pinilit nun at ako na lang ang naghanda ng rosaryo at mga bagay na gagamitin. Yung mga ginagamit lang din ni Lola. Nung pong sumapit ng 3, ay nagumpisa na ako sa pagdadasal. Nakatuon ang buong atensyon ko nun sa pananalangin. Nung magulat ako nang may marinig akong lumagabog sa kwarto ni Bunso. Inakala akong bumalik na siya nun kaya hindi ko nalang pinansin at muling itinuon ang atensyon sa pagdadasal. Kaso makalipas pang ilang segundo ay may narinig akong siya namang naging dahilan para mawala ang focus ko sa pananalangin. May narinig po akong malaking boses ng isang lalaki na parang gumagaya sa pagdadasal ko. Nung una ay narinig kong sumasabay siya kapag nagsasalita ako at tumitigil din siya kapag tumitigil ako. Napalunok na po ako nun pero nanatili akong nakapikit at lakas loob na ipinagpatuloy ang pagdadasal. Ibinubuhos ko ang buo kong atensyon sa pagrorosaryo. Nung pong muli ko nang naibalik ang atensyon ko, ay naramdaman kong may presensyang parang papalapit sa akin. Mabigat po yun. Sobrang bigat na talagang kahirap ipaliwanag, Sir Van. Muli akong nag-concentrate nun sa ginagawa. Hanggang sa maya-maya ay parang nawala na yung lumalapit. Nakahinga na po ako nun ng maluwag at plano nang muling ipagpatuloy ang pagdadasal. Pero ganun na lang ang gulat ko nung may pares ng mga kamay na tumuon sa mga balikat ko. Sobrang bigat po ng mga yon at sobrang sakit sa katawan na naging dahilan para magmulat ako ng mga mata, mapatayo at mapasigaw sa takot. Agad ko pong inilibot ang paningin sa bahay pero walang ibang tao ron maliban sa akin. Kinikilabutan na po ako noon dahil ramdam ko pa yung mga kamay sa balikat ko. Kaya naman ay nanginginig akong lumabas ng bahay at dumiretso sa simbahan kung saan ay naroon si Lola. Nagtaka pa siya at nagtanong kung bakit daw ako nagpunta doon. Doon po ay ikinawento ko yung nangyari. Kaya agad niya naman akong sinamahan mong magdasal sa loob mismo ng simbahan. Sinabihan ako ni Lola na baka ay sinusubok ang pamilya namin dahil malakas ang paniniwala namin sa Panginoon. Ang payo pa ni Lola ay huwag matatakot at huwag magpapadala dahil makikita nila yung bilang kahinaan namin. Pero sobrang hirap po, Sir Van. Lalo na kapag nandoon ka na sa sitwasyon na yon. Ilang ulit pa po yung nangyari hanggang sa mas lumala pa. Ito naman ay naranasan ko kasama si Lola at Bunso. Malapit nang mag-3 ng hapon nun. Nanonood kami ni Bunso ng TV habang si Lola naman ay nag-aayos na sa may altar. Nung dumating na po ang 3, ay nag-play na sa TV yung panalangin sa 3 ng hapon. Yun pong dasal na kinalakihan na natin. Nung pong nag-play yun, ay tumahimik na kami ng kapatid ko at sumabay sa dasal. Pero laking gulat namin nung may bigla na namang lumagabog sa kwarto ng kapatid ko at bigla na lang namatay yung TV kung saan ay nagpa-play yung 3 o'clock prayer. Inakala naming walang kuryente nun. Pero buhay ang ilaw sa may kusina. Nagkatinginan kami ni Bunso at napatingin sa direksyon ni Lola na noon ay parang may alam na rin sa nangyayari. Pero nandoon pa rin ang buong atensyon sa pagdarasal. Habang nakatingin kami kay Lola, ay bahagya kaming nagulat. Nung pong mamatay ang mga ilaw sa altar kahit walang gumagalaw. Namatay din yung 2 mga kandila na sinindihan nun ni Lola. Gusto man namin siyang tawagin ay hindi namin magawa dahil baka masermonan pa kami. Nakatingin lang kami nun kay Lola nung magulat kami nang bigla na lang malakas na nagsara yung pintuan ng bahay at narinig naming parang may nagdadabog sa sarili kong kwarto. So ban lumapit na rin nun sa akin si Bunso at halata na rin ang takot sa kanya.
Ilang minuto pong tumagal yon hanggang sa tuluyan ng matapos sa pagdarasal si Lola. Noon pong matapos siya ay nanatili siyang kalmado at pilit kaming pinakalmang magkapatid. Sinabi niya nun sa amin na huwag matatakot at huwag magpapadala dahil yun ang gusto nung nilalang na lumalapit sa amin. Ito namang pinakahuling karanasan ay nangyari sa amin ni Lola. Dito ko na masasabing sobrang natakot na ako dun sa nanggugulo sa amin dahil meron siyang kakayahang manakit ng pisikal. Linggo ito ng hapon, Sorban. Kami lang ni Lola ang tao sa bahay. Kagaya ng nakagawian, bago sumapit ang 3:00 ay nag-asikaso na kami ni Lola ng mga gamit na gagamitin. At nung sumapit na naman ang 3:00 ay nakaluhod na kami ni Lola at nag-uumpisang magdasal. Pares kami nung nakatuon ng buong atensyon sa ginagawa. Nung mapukaw ang atensyon ko, nung marinig na namang parang may nagdadabog sa kwarto ng kapatid ko. Pilit kong iwinaksi yung naririnig at nag-focus sa pagdarasal. At masasabi kong naging successful naman. Sa sobrang successful nga ay mas nagalit pa yung nanggugulo sa amin dahil mas lumakas pa yung pagdadabog niya. At dito na nga po niya ginawa yung bagay na hindi namin inaasahan. Nasa kalagitnaan ako noon ng pagdadasal nung maramdaman ko yung presensya niyang papalapit sa amin ni Lola. Pinilit kong hindi yun pansinin pero malakas akong napasigaw nung hilain niya ang buhok ko. Sobrang lakas po ng pagkakahila niya na halos tumumba ako sa sahig, Sorban. Ramdam ko ang hapdi ng anit ko noon kaya napamulat ako ng mga mata. At maging si Lola ay nawala rin ng atensyon sa pagdadasal at agad akong inasikaso. Habang itinatayo niya ako noon, ay umuusal siya ng dasal at palakas yun ng palakas habang lumilipas ang mga segundo. Parang pinapalayas niya yung kung anumang nilalang nakasama namin ng mga oras na yun. Noon pong matapos ang dasal ni Lola, ay tumahimik na dun sa may altar at nawala na rin yung tunog ng nagdadabog. Agad akong pinaupunan ni Lola at tinanong kung ayos lang ako. Kinagabihan po noon ay napansin naming marami akong mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, Sorban. Doon na rin nalaman ni na Mama at Papa yung nangyayari sa bahay ng mga nakaraan. Kaya naman ay nagdesisyon na sina Lola na kumuha ng pare at ipabless na yung bahay nung sumunod ding araw. Nag-alay po ng dasal yung pare at nilibot ang bawat sulok. Binasbasan maging yung altar at mga kwarto doon. Kahit po na-bless na ang bahay, ay hindi pa rin mawala-wala yung takot ko. Na baka nandoon pa yung nilalang na sumasabay sa mga panalangin namin. At baka mamaya ay muling sumulpot at manakit. Pero mabuti na lang po at naging epektibo yung house blessing. Dahil matapos po noon, ay bumalik na kami sa ayos. Nakakapagdasal na kami ng payapa tuwing sumasapit ang 3:00 at hindi na muling nagparamdam at bumalik pa yung nilalang na minsan nang gumambala sa pamilya namin. Yung mga karanasan po namin yon, Sorban, sa halip na makatulong para humina ang paniniwala namin sa Panginoon, ay kabaligtaran ang nangyari. Mas lumakas po kasi ang paniniwala namin sa Kanya. Naintindihan namin na talagang habang mas lumalapit sa Kanya, ay mas lalo kaming susubukin para maiba ng landas. Pero ang mahalaga ay hindi kami dapat magpadala para hindi mataliwas ang daan namin patungo sa Kanya. Napakarami ko nang narinig ng mga kwentong kababalaghan na may kinalaman sa mga ospital. At inaamin ko namang talagang sa bawat kwento ay may hatid yung kilabot sa akin. Kahit pa nga hindi ako yung mismong nakaranas. Pero nito lang nakaraan ay may nangyari sa amin na talagang mas lalong nagpatunay na totoo nga yung mga usap-usapan sa ospital pagdating sa mga kababalaghan. Nito lang po kasing nakaraang buwan ay na-confine ng pinsan kong lalaki sa ospital na itago na lang natin sa pangalang Mac.
Si Mac po ay 2 taong gulang pa lang. Hindi pa man pumapasok sa eskwela pero natuto ng magbasa at magsulat. Matalino po yung bata. Hindi pa man yun gaanong maalam magsalita ay medyo natututo na rin po yun at may ilan na siyang mga salita na nalalaman. Nakadalasan ay natututunan niya sa mga napapanood at sa turo rin ng mga magulang. Bale, nung nakaraang buwan po ay na-confine sa ospital si Mac dahil nagkaroon siya ng lagnat na pabalik-balik sa loob ng ilang linggo. Sobrang nanghina ang katawan niya nun at hindi pa basta-basta tinatablan ng mga gamot. Simula din po nang dalhin siya sa ospital ay kasama na po ako sa pag-aasikaso at pagbabantay sa kanya. Kami po ni na tito at tita ang nag-iintindi sa kanya. Pero dahil kailangan pang magtrabaho ni tito, ay pinakiusapan niya akong samahan muna yung mag-ina niya dahil wala na rin naman akong pasok ng mga panahong yon. Sa madaling sabi ay inalalayan ko nga po sina tita at Mac. Pero napansin ko noon na unang gabi pa lang ng pinsan ko noon sa ospital ay hindi na siya nakapagpahinga at palaging naalimpungatan. Noon nga pong unang gabi ay binisita lang siya ng doktor para painumin ng gamot. Mga bandang 7:00 at matapos ay sinabihan na ring magpahinga. Nakatulog naman po nun si Mac ng mga bandang 9:00. Samantalang kami ni tita ay nakaidlip mga bandang 11:00 na ng gabi. Medyo naninibago pa ako dun sa ospital at hindi rin ako sanay na matulog nang wala sa sariling bahay. Lumipas po ang mga oras hanggang sa maalimpungatan ako nung marinig kong umuungot si Mac. Yung tunog ay malapit nang umiyak. Agad po akong umayos ng upo nun at tiningnan siya. Naabutan ko siyang halos nakaupo na sa kama at may itinuturo sa isang sulok ng kwarto. Pilit talaga niyang itinaas ang kanang kamay kahit alam kong nanghihina na siya. Sinundan ko ng tingin noon yung tinuturo niya pero wala po akong makitang kakaiba. Kaya naman ay tinanong ko siya kung anong problema. Limitado lang ang mga salita niyang alam. Pero may nabanggit siya nun sa akin na salitang ghost. Paulit-ulit pa. Kinilabutan na rin po ako nun kaya naman ay ginising ko na si tita. Na noon ay alam kong pagod din dahil hindi rin agad na alimpungatan kay Mac. Noong magising siya ay tinanong niya ang anak kung anong nakikita. Noon nga ay inulit ng bata na may multo daw doon sa may sulok. Nagkatinginan na lang po kami ni tita noon at pilit na pinakalma yung bata. Hindi namin alam kung dala lang ba ng mataas niyang lagnat yung nakikita o talagang hindi siya pinaglalaroan ng sariling paningin. Mga bandang 4:00 po yun. Nung tuluyan ang makabalik sa pagtulog sina tita at Mac. Habang ako naman ay medyo nakakaidlip na. Nung pumaling ang ulo ko sa may sulok na kanina ay itinuturo ni Mac. Papikit na po ako noon nang may figurang nahagip ang mga mata ko bago bumigot ang mga talukap ko. May naaninag po akong babaeng nakatayo doon sa may sulok. Hindi po ako pwedeng magkamali na nakasuot yun ng uniform na parang sa nurse. Agad po akong nagmulat noon para makasiguradong tama ang nakita. Pero nung muli akong tumingin sa sulok ay wala na po yung babae doon. Dahil tuloy doon sa nangyari ay nanood na lang ako sa TikTok at hindi na nakabalik pa sa pagtulog. Noon pong mga sumunod na mga araw ay napansin naming hindi komportable si Mac doon sa kwarto, Sir Van. Palagi po siyang umiiyak at palagi siyang may itinuturo sa mga sulok ng kwarto at sinasabing may nakikita raw po siya doon. May isang 3:00 ulit noon ng madaling araw. Kung kailan ay nagising kami dahil umiiyak si Mac habang paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang "Mommy, it hurts." Hawak-hawak pa niya noon ang leeg na parang may nananakit sa kanya. At nung pong i-check yun ni tita ay nakita niyang medyo namumula ang leeg ng anak. Pero maging ako ay walang maibigay na matinong eksplanasyon sa kanya. Nung pong huling gabi na namin sa ospital, ay dito na mas lumala yung nagpapakita sa pinsan ko. Muli ay 3:00 po ito ng madaling araw nung mangyari. Napabalikos ako ng bangon nung malakas na lang na umiyak yung pinsan ko.
Dahil doon ay agad din pong nagising si tita. Agad din namin siyang tiningnan at laking gulat po namin nung makitang dumudugo yung kamay niyang merong swero. Ikinagulat po namin yun dahil ilang araw kami doon pero noon lang yun nangyari. Hindi rin basta-basta ginagalaw ng pinsan ko yung swero dahil palagi namin siyang pinagsasabihan. Agad po kaming tumawag ng nurse noon para maasikaso yung pinsan ko. Iyak po siya ng iyak noon kaya naman ay pilit siyang pinapatahan ni tita. Nung pong umayos na siya ay nagtanong yung nurse sa amin kung anong nangyari. Hindi po namin alam nung sasagot nang bigla na lang sumingit ang pinsan ko. Kahit paputol-putol ang bigkas ng mga salita, ay sinabi niya sa amin na may babae raw po na nanakit sa kanya. Naliwanagan din kami dahil yung pagpapaliwanag niya ay may kasama pang aksyon. Doon na po kami kinilabutan ni tita, kaya nabanggit ko na rin yung tungkol sa nakita ko nung isang madaling araw. Mabuti na lang po talaga at lumabas na rin kami kinaumagahan at niresetahan na lang ng gamot yung pinsan ko. Hindi ko po kasi alam kung ano pang pwedeng gawin sa amin ng nurse na nagpapakita sa kwartong yon. Baka mamaya ay muli pa niyang sakta ng pinsan ko. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat po kung ma-narrate mo man ito sa channel mo. Yo, what's up mga kamalikmata? Kumusta po kayo? Shoutout po ulit tayo. Unahin ko na po i-shoutout ang aking mga solid kamalikmata members. Hello and shoutout sa iyo, araw ng buhay ko. Shoutout Kryptonian Steel. Shoutout Lord Erin. Shoutout sa iyo Jero Jero. Shoutout Ma'am Happy Katski. Shoutout Maria Coraline Mendoza. Shoutout Karin. Shoutout Ma'am Gail Mita. Shoutout Ramaisa Odin. Shoutout Ma'am Haga Bolfem. Shoutout Ma'am Eriza Miguel. Shoutout NCM. Shoutout Ma'am Yubri Elmedo. Shoutout Hardin Nicoracha. Shoutout Manu. And shoutout Ma'am Michelle Adlaon. Hello po sa inyo mga solid kamalikmata members. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. So yun, dumako naman po tayo sa mga nag-comment. Shoutout po sa inyong lahat. Magbabasa lang po ako. Hello po and shoutout sa iyo, Motosui Vlogs. Shoutout sa iyo, Lynette Reparado. Shoutout sa iyo, Ma'am Rachel's Mini Vlog. Shoutout Nad Vlogs. Shoutout Maria Margarita Copon. Shoutout Sarah Jane Antonio. Shoutout Steffi. Shoutout sa iyo Dark Fenrir. Shoutout Nana Enlaleng. Shoutout Kayla Peregrino. Shoutout sa iyo Ma'am Liz Casimiro. Maraming salamat po sa super thanks. Super thanks din po. Shoutout po sa iyo ma'am. Thank you. Shoutout Ryan Rosel Ongbueco. Shoutout sa iyo Ma'am Del. Thank you rin po. Shoutout Ma'am Anoch Nibla. Shoutout Sofia Kayla Filipina. Shoutout Crafty Yarn Studio by S. Shoutout Ma'am Sheena May Ekalne. Shoutout Luna Montreal. Shoutout Unknown. Shoutout Hey. Shoutout sa iyo Boss Bobby Ong Sueco. Shoutout sa Ngatal Boys. Shoutout sa inyo mga boss. Thank you. Shoutout Ma'am Mary Asilar. Shoutout Ezekiel. Shoutout Rainier Basiliote. Shoutout Ma'am Liza Erio. Shoutout Gegege. Shoutout Iggy Boy Angeles. Shoutout Maria Princess. Shoutout Glessy Lou. Shoutout Dory Clitar. Shoutout sa iyo Benji Enerva. Shoutout po sa inyo Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marine.
RHLNNE. Puro consonant. Isa lang ang vowel. Paano basahin yan? Bala ka dyan. Johans and Mia. Shoutout po sa inyong lahat. Pinapa-shoutout ni AJ Rivera. Thank you po. Shoutout sa inyo. Shoutout Ma'am Nix Katigan. Shoutout sa iyo Ace Casper Yambao. Shoutout sa iyo Ma'am Bridget Manalak. Shoutout po Ma'am Kayla De Maala. Shoutout sa iyo Justin Gayon Tangog. Shoutout Ma'am Mary Hart. Shoutout sa iyo Ron Trinidad. Shoutout po sa inyo Maria Caridad Dorana. Shoutout sa iyo Michael Panis. Shoutout Anita Edralin. Shoutout Property Specialist Mart. Shoutout sa iyo, kaka-cellphone mo yan. Shoutout po Neri Pabalate. Shoutout Joanne Mori. Shoutout sa iyo Pinoy Ducks. Shoutout din sa iyo Yet Mayet. Shoutout Xjan Foy Awon. Shoutout Bay Love. Shoutout din sa iyo John Michael De La Serna. Shoutout Pauline Adelnida P. Marisol. Shoutout Boss Jean. Shoutout Cesar Inkig. Shoutout Charlene Fernando. And shoutout sa iyo Mr. Calls. So ayun, hanggang dito na lang po muna ang ating shoutout mga kamalikmata. Pasensya po ulit sa mga compilation na upload natin itong mga nakaraang araw. Galing lang po kasi sa bakasyon kaya hindi po ako nakapag-record. Nagpalamig lang po sa Baguio. Pero ngayon ito po, simula na po ulit tayo sa mga news stories. And yun, ayun lang po. Muli, ako po si Van Malik, ang inyong narrator. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Kita-kits po sa mga susunod na kwento at shoutout. Hanggang dito na lang po muna. And I thank you. Ciao.